So kwento ni Kadita, ang diyosa ng karagatan, sa malawak na dagat ng Southern Seas, may isang magandang kaharian na puno ng kasaganaan at kapayapaan. Pinamumunuan ito ng isang mabait at matalinong prinsesa, si Kadita. Siya ay hindi lamang minamahal ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil din sa kanyang puso ng isang tunay na pinuno. Pinahalagahan niya ang katarungan at kabutihan at ginawa ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang kaharian. Ngunit sa likod ng kanyang masayang buhay bilang prinsesa, may mga inggit at puot na nagkukubli sa dilim. Ang sumpa ng kadiliman, isang araw, isang masamang mangkukulam ang nainggit sa kapangyarihan at kagandahan ni Kadita. Dahil dito, itinapon niya ang isang malakas na sumpa kay Kadita na nagdulot sa kanyang katawan ng nakakatakot na mga sugat at paltos. Ang dating magandang prinsesa ay naging isang kakaibang nilalang at sa takot at pagdududa, tinalikuran siya ng kanyang sariling mga tao. Pinilit siyang itaboy mula sa kanyang kaharian hanggang sa siya ay tuluyang nalubog sa dagat. Ang himala ng karagatan, ngunit hindi iyon ang katapusan ni Kadita, sa kailaliman ng dagat, isang mahiwagang kapangyarihan ang pumukaw sa kanyang katawan. Siya ay nakatagpo ng mga sinaunang nilalang ng karagatan na nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon upang muling mabuhay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dagat, naging isang diyosa si Kadita, higit na mas malakas, mas matalino, at mas makapangyarihan kaysa dati. Hindi na siya isang mahina at inosenteng prinsesa. Siya na ngayon ang reyna ng mga alon, ang tagapagtanggol ng karagatan, ang paghihiganti ng diyosa ng karagatan. Matapos niyang makuha ang kanyang bagong kapangyarihan, bumalik si Kadita upang ipaghiganti ang kanyang sarili at bawiin ang kanyang kaharian. Gamit ang kanyang ocean wave magic, pinabagsak niya ang lahat ng lumaban sa kanya. Sa isang iglap, nagapi niya ang masamang mangkukulam at tinanggal ang kanyang sumpa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya bumalik bilang isang prinsesa. Sa halip, pinili niyang maging tagapangalaga ng dagat upang tiyakin na walang kasamaan ang muling aangat mula sa kailaliman. Ngayon sa tuwing bumabagyo sa karagatan at lumilitaw ang malalaking alon, sinasabi ng mga mandaragat na iyon ay isang babala mula kay Kadita na ang dagat ay hindi kailanman dapat abusuhin at ang hustisya ay darating sa mga nagkasala. Ang alon ng katarungan ay hindi mapipigilan. Kadita, the ocean goddess.